Ang pag-aasawa ay pagbibigay ng buong pagmamahal, commitment, katapatan at pagiging handang isakripisyo ang interes ng isa para sa kapakanan ng isa. Ito ay ang pagkakaroon ng responsibilidad na pareho niyong aalagaan ng isa't isa, hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati sa emosyonal at paggabay sa spiritual. Ngunit hindi maiiwasan na dumadaan talaga sa pagsubok ang isang relasyon dahil ito ay magpapatibay pa ng samahan at pagmamahalan. Mga pagsubok na kadalasan ay nauuwi sa matinding away o pisikalan. Ang kadalasang dahilan ng matinding pag-aaway ay ang pakikiapid, lalo na sa panahon ngayon na kung saan lahat ay napapadali na ng makabagong teknolohiya. Ang pakikiapid ng asawa ay ang pinakamasakit na pakiramdam na mararamdaman ng isang tao na minsan ay may pagkakataong makakagawa ka ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Si Bill Hall Jr. ay pinanganak noong July 13, 1963 sa San Antonio, Texas. Ikinasal ito kay Francis Hall at nagkaroon sila ng 2 anak at sila ay nagsama sa loob ng 32 years. Siya ay nagmamay-ari ng isang multi-million-dollar Texas-based trucking business na Bill Hall Jr. Trucking. Nagumpisa siya sa isang truck lamang taong 80s at kalaunan ay dumami. At siya ay naging isa sa mga matagumpay na transport company sa San Antonio, Texas na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 million noong mga panahong yon. Si Bill ang lalaking sinasabi niyang mahal na mahal niyang kanyang asawa, ngunit mayroon itong maraming babae at mahilig ito sa batang babae na nagdala sa kanyang maagang pagkamatay. Naging obsessed at sobrang na-in-love ito sa isa sa kanyang mga kabit. Ngunit ayon sa kanyang kapamilya at mga kaibigan, si Bill ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak. Napaka-generous ni Bill at masayahing tao. Mahilig din ito sa sasakyan at motor. Ang hindi lang maganda kay Bill ay kilala itong babaero. Napakarami nitong babae at madalas ay ikinukwento pa niya sa kanyang pinsan na si Hank Hall. Ayon kay Hank ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa, kaya kahit siya hindi makapaniwala na nagagawa niya ang mga babae. At alam yun ni Francis na mahal siya ni Bill, kaya sa kabila ng pambabae nito ay tanggap pa din niya si Bill. Hindi sikreto ang pagkahilig ni Bill sa mga mas batang babae, lalo na nung nakilala niya si Bonnie Contreras. Nagkakilala sila sa Spinach Festival, ngunit ayon sa balita ay nagkakilala sila sa isang strip club kung saan ay nagtatrabaho si Bonnie. Naayon naman kay Bonnie ay huminto na siya sa pagtatrabaho sa strip club bago pa niya nakilala si Bill. Tumagal ang kanilang relasyon ng halos 3 taon. Sobrang baliw na baliw si Bill kay Bonnie at halos hindi ito papayag na hindi niya nakikita sa isang araw. At dahil sa mayaman si Bill ay madalas silang bumabiyahe ni Bonnie, mag-check-in sa mga 5-star hotels at binibigyan niya ng mamahaling alahas. Binibigyan niya din ng pera para sa kanyang plastic surgery at binilan pa niya ng aso at pinangalan na nilang Maple. Ayon kay Bonnie ay nalaman niya na may asawa si Bill matapos ang 1 buwan mula nung sila ay nagkakilala. Ngunit ayon sa kanya ay sinabi ni Bill sa kanya na may asawa siya pero hiwalay na sila at pinaprocess na ang kanilang divorce. Pero ang katotohanan ay walang plano si Bill na makipaghiwalay o ang makipag-divorce sa asawa. Ayon kay Bonnie ay mahal nila ang isa't isa ni Bill. Ngunit ayon sa mga kaibigan ni Bill ay katunayan may balak na ito makipaghiwalay kay Bonnie. Ngunit hindi siya makalabas sa kanilang relasyon dahil sa may hawak na napakaraming litrato at mga video si Bonnie nilang dalawa at yun ang ginagamit niyang pang-blackmail kay Bill. Isang araw ay nagalit si Bonnie dahil sa hindi binayaran ni Bill ang kanyang manicure na nagkakahalaga ng $100. Kaya tinawagan niya si Francis at sinabi ang lahat tungkol sa kanila ni Bill. Nagbalita ng masasakit na text messages, murahan at pang-iinsulto sa isa't isa ang 2 babae. Nag-send pa ito kay Francis ng picture at videos nila ni Bill habang may ginagawa sa kama. Iniinsulto niya rin si Francis. Sinasabihan niya itong mataba, matanda at pangit. Ayon kay Bonnie ay ginagawa niya yon para protektahan ang kanyang sarili. Pero ayon sa anak ni Bill ay binablackmail niya si Bill at sinabi niya na pababagsakin niya ito. Na itinanggi ni Bonnie.
Ayon sa kanya ay hindi siya maiwan-iwan dahil sa mahal siya ni Bill. Dagdag pa ng anak ni Bill, nahawak ni Bonnie ang halos 4,000 na mga pictures nila ni Bill at sinabi na kapag makipaghiwalay si Bill sa kanya ay ilalabas niya yon sa publiko. Nagsimula na ring mag-stalk si Bonnie kay Bill at sa pamilya nito. Isang araw pa ay sinundan niya si Bill at Francis nung nanood ito ng sine at umupo pa sa malapit sa mag-asawa at pinagte-text si Bill buong oras habang kasama nito si Francis. Kahit na madalas na magka-text si Francis at Bonnie ay hindi pa siya nakikita ng personal ni Francis, kaya wala siyang ideya kung anong itsura ng kanyang karibal. October 10, 2013, habang nagmamaneho si Francis dahil sa manunod ito ng laro ng kanyang pamangkin na volleyball, ay nakita niyang dumaan sa kanyang gilid si Bill na sakay ng kanyang mamahaling motor. At sinusundan ni Bill ang kanilang Range Rover na pinagmamaneho ng isang babae na nasa edad 30s at hindi pa niya nakita ang babaeng yon sa tanang buhay niya. At bakit minamaneho ng babaeng yon ang kanilang sasakyan? Ngunit malakas ang kanyang kutob na yun ay si Bonnie. Galit na galit at nagwawala si Francis nung makitang pinagmamaneho ng kabit ng kanyang asawa ang kanilang family car. Agad itong umikot at hinabol ang asawa na nasa likod ng sasakyan na pinagmamaneho ni Bonnie. Galit pa itong nag-text sa kanyang anak na babae at sinabing nakita niya ang kanilang ama at ang kabit nito at haharapin niya ang dalawa. Ayon kay Bonnie ay ramdam niyang may bumangga sa likod ng sasakyan at ang akala niya ay aksidente lang at naulit pa ang pagbangga. Tumingin ito sa rearview mirror at doon niya nakita si Francis. Ayon sa kanya ay binangga siya ni Francis ng 14 na beses. Nataliwas naman sa kwento ni Francis na ayon sa kanya ay hindi niya binangga si Bonnie. Nakita daw siya ni Bonnie na hinahabol siya, kaya bigla itong nag-brake kaya tumama siya sa likod ng sasakyan. At dahil sa mabilis na habulan ng dalawa at si Bill ay humahabol din para patigilin ng asawa, ay nasagi niya ng malakas si Bill at tumilapon ito na hindi niya namalayan. Kaya tuloy pa rin ito sa paghahabol kay Bonnie. May tumawag sa 911 nung nakita si Bill. Nung natakasan na ni Bonnie si Francis ay bumalik ito sa lugar kung saan naaksidente si Bill. At nung dumating siya ay agaw buhay na si Bill dahil sa matinding tama niya at kalaunan ay namatay din. Di nagtagal ay dumating naman si Francis. Sinabi ni Bonnie sa patrol officer na si Francis ang nakabangga kay Bill. Agad na pinusasa ng 50 years old na si Francis na mga oras na yon. Sa paglilitis ay sinabi ni Francis na wala siyang intensyon na patay ng kanyang asawa. Aksidente lang ang nangyari. At nagmakaawa pa ito sa judge na huwag siyang ilayo sa kanyang pamilya. Napatunayang guilty si Francis ng 1 count of murder at aggravated assault na ibig sabihin ay makukulong ito ng habang buhay. We, the jury, find the defendant, Francis Hall, guilty of murder as charged in the indictment. Count 2, verdict form. We, the jury, find the defendant, Francis Hall, guilty of aggravated assault as charged in the indictment. Thank you. Please be seated. Cries in the courtroom tonight after the verdict is read. Francis Hall found guilty of running her husband, Bill Hall, off the road and killing him. The jurors taking more than 6 hours to reach that verdict today. The Night Team's Courtney Friedman was there as the emotional events unfolded. She joins us live now from the Bexar County Courthouse. Courtney? In that courtroom filled with Francis Hall's loved ones, it was tense and emotional series of moments as those two verdicts were read out loud. The most emotional person in the room was Francis Hall herself. Oh, please. I haven't seen my babies, please. Hall was taken back to jail without bond, and she's been convicted now of running her husband, trucking company owner Bill Hall, off the road on his motorcycle, killing him. The prosecution argued during the trial she did it on purpose, while the defense said Bill Hall lost control of his motorcycle and accidentally crashed. Hours after deliberating, it looked like the jury was going to be sequestered and continue deliberating tomorrow. But they deliberated through dinner and then came back with the verdict. Guilty of murder and aggravated assault. The defense team told us they can't believe it.
We're very surprised by the verdict. We're very shocked and disappointed in the verdict. We believe in our client. We believe in the case we put on. We're just extremely disappointed. We spoke to members of both Frances Hall and Bill Hall's family who were all there to support Frances today. The defense team did reassure them it's not over, which means there's still the punishment phase, and they said possibly an appeal. Ngunit nakita ng mga jury na ang nangyari isang Texas law na crime of sudden passion. Ibig sabihin ang krimen ay nangyari dahil sa sobrang galit o selos at hindi sinasadya. At mas mababang sentensya ng ganong kaso na nasa 2 taon hanggang 20 taon lamang. At ipinaglaban din yun ng defense lawyer ni Frances. Sa huli ay pinatawan lamang ng 2 years na pagkakakulong si Frances sa kasong murder at aggravated assault noong 2016. Kalaunan ay nalaman na nabuntis ni Bill si Bonnie, ngunit pina-abort yun ni Bonnie dahil sa medical reasons. Naayon naman kay Frances ay ayaw daw ni Bill na magkaroon ng anak kay Bonnie, kaya nagpa-abort ito kapalit ng breast implants. Nagdesisyon si Bonnie na kasuhan si Frances at ang pamilya nito dahil sa aligasyon niya na nagka-emotional stress siya nung hinabol siya ni Frances at nanghingi pa ng $2.5 million. Nakalaya si Frances noong September 7, 2018. Ngunit taong 2022, ay kinasuhan ulit si Frances sa pagbibigay ng maling payroll information sa Texas Mutual Insurance Company at ng kanyang payroll reports sa pagtatangka na makatanggap ng mababang insurance premiums para sa kanilang trucking business. Lahat ng iyon ay humadlang sa kanya na magbayad ng hanggang $9 million na premium payments. At nangyari yan bago pa man ito makulong sa kasong pagpatay kay Bill. Maaaring maharap si Frances sa habang-buhay na pagkakakulong o hanggang $10,000 na penalty kung mapatunay nagkasala ito ng fraud scheme. Samantalang si Bonnie naman ay kasalukuyang nasa San Antonio pa rin at pinapatakbo ang kanyang health spa na Body Bliss Spa. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.